Pag-usapan natin yung mga pwede mangyari, no? Mukha bang delikado itong speakership ni Ferdinand Martin Romualdez? At number 2, itong Senate presidency ni Senator Chis Escudero. Well, halimbawa, doon sa Senate presidency ni Chis Escudero, may smoking gun eh. Diba? May smoking gun. Meron kang campaign contributor na nagbigay ng 30 million kahit labag siya sa Omnibus Election Code. At inamin na yan under oath nung contractor na yon sa Congress. No? At in a way, inamin din nung Senate President. Ikalawa, itong contractor na ito, yung kanyang mga kamag-anak ay kaalyado nung Senate President dun sa probinsya. No? Yung kapatid na mayor, etc. Kaalyado niya. Ikatlo, yung mga major projects in the billions nitong contractor na ito ay nandun sa probinsya ng Senate President. Diba? At wala akong nakita mali siya ron. Wala talaga. Tapos, at ika-apat, kaibigan niya ito. Inamin niya. So, ang daming pala eh. Ang daming smoking gun eh. Kaya hindi ko alam kung kayang i-absorb ng gobyerno na ito yung kanilang main ally sa Senado. No? Dito naman sa House ay hindi naman naitatago na yung main ally ng speaker ay si Saldico, na head ng Appropriations Committee noong nangyari yung controversial 2025 budget. At sa ngayon, sa kanya nililink yung marami dito sa mga insertions na may relasyon dito sa flood control controversy. Diba? Sa kanya dinidikit eh. At kung dadagdagan pa natin, mismo yung contractor ni Senate President Chis at yung contractors ni Saldico ay mukhang magkaugnay. No, mukhang magkaugnay. So the plot thickens. No? The plot thickens. Hindi sila magkalaban. Sila ay magkakampi. So dumadami at ito ay mga kaalyado ng presidente. Anong gagawin niya? Yun nga. Tsaka by this time, siguro man nare-realize na ng Malacanang baggage na itong alliance na ito. Senate President si Chis, tapos si Martin Romualdez, pinsan pa naman niya. Kasi ito yung tamang duda, diba? Ito yung isipin natin. No? Hindi ko sinasabing totoo ito. Pero sa ordinaryong pagtingin, kung yung speaker na tolerate itong massive insertions na ito, kung saan nakadikit yung massive corruption na pinag-uusapan natin, pwede ba namang hindi alam lang ni speaker yung nangyayari sa APRO committee? Tapos number 2, pinsan ng presidente yan. Siyempre, duda ng iba, baka alam ng presidente kasi pinsan mo yung speaker eh. So that in itself puts heavy baggage on the part of the president. Yes, dahil itong mga major political players na ito ay hindi mga pushover. Ito yung nagpapatakbo ng kanyang political base. The Speaker, the Senate President. Ito yung nagpapatakbo ng kanyang ruling coalition, no? So, hindi ito mga kalaban niya katulad nung nangyari doon sa Napoles kay Pinoy. Diba? Hindi naman kaalyado ni Presidente si Enrile. Hindi naman niya kaalyado si Jinggoy. Hindi naman niya kaalyado si Bong Revilla. Ito ay kaalyado ng Presidente. No? At ito ay mga aktibong leader of both houses. Of both houses. The Senate at saka itong House. So, hindi enviable yung posisyon ng Presidente. Very delicate ito eh. Itong sitwasyon niya. Usually, ang gagawin dyan, no? Usually, ang gagawin dyan ay, teka, truce muna. Usap muna tayo. No? May papadala yung House, may papadala yung Malacanang, mag-uusap to clear the air para iset yung parameters ng pag-uusap. Tapos, haharap yung mga principal. At yung mga principal, magsisigawan niya, magbabangayan yan, no? At yung direction niyan ay walang mangyari, magpatuloy yung away, yung antagonisms, or makaabot ng compromise. Ang complication, lahat ito ay public at this point. Usually, nangyayari yan under the radar. Bago sumabog. Ang nangyari dito, sumabog muna. Kaya nga interesting din ito. Crisis manage ito. Tsaka interesting din ito magiging takbo ng pagdinig sa Senado at tsaka sa House of Representatives. No? Kasi kung ito yung underlying issue, yung dynamics between Malacanang and Congress, meaning both houses,
dapat bantayan ng yung mga nanonood sa atin, ng publiko, yung direction ng investigations na yan. Baka naman tutumbukin lang yung contractor, tapos DPWH, isang katutak na grandstanding, tapos talagang iiwas yung investigasyon dun sa posibleng pagkakasangkot ng ilang mga senador at saka ng mga kongresista. Diba? Kaya dapat binabantayan yun. Pero bukas, makikita mo na yung speakers dun sa Blue Ribbon Committee hearing. Malinaw doon sa mga speakers, ang ididiin nito ay yung House. Ang isang main speaker ay si Toby Chanco. Ikalawa si Governor Dolor ng Oriental Mindoro na dinidiin yung isa sa leaders ng House doon sa insertion sa flood control. Ikatlo si DBM Secretary Pangandaman, etc. etc. So malinaw doon sa mga speakers na nakalinya sa hearing ng Blue Ribbon sa Senado bukas, malinaw kung sino yung kanilang kakatayin. Pero curious pa rin ako. Ilabas nila yung... Titindi. Oo nga, pero sana meron maglabas na. Sino ba yung mga magagaling na mga nagpasok ng dambuhalang insertions dun sa BICAM nitong existing budget na meron tayo? Hindi naman siguro rocket science siya, no? Yes, yes. Halimbawa, sa Senado, hinihintay ko, sino ba magpa-file ng investigasyon sa Senate President himself? Oh? Sino ba yung magpa-file? Dahil may smoking gun eh. Violation ng Omnibus, at the minimum, violation ng Omnibus Election Code. No? Pero parang yung COMELEC medyo nagdidili-dali or very tentative. Baka may isang mas major na controversy na sumulpot na wala dito sa landscape. Ano? Bubulong ko na lang sa'yo. Parang napag-usapan natin nung lunch. Okay. Later this year. Kwan yun, ha? Major din yun. Di ba? Ito na, naalala ko na. Oo. Diba, nabanggit mo, Senator, baka yung inintay niya kung sino yung magko-file ng investigation dito sa Senate President dahil meron smoking gun. No? Ang iniisip ko naman dito, baka naman kanya-kanyang check din itong mga senador ng SOSI nila. Teka, nailagay ko ba ito? Sino ba nailagay kong contributor? I'm sure. Lahat nag-check na. Nailagay ko ba itong contractor? Kasi public record yun, no? Sila yung gumawa nun. Hindi nila pwedeng sabihin na set up sila. Hindi nila pwedeng sabihin na kasinungalingan yun. Sila yung gumawa eh. Hindi ko kung meron mag-spin ng ganito dun sa issue laban kay Chis Escudero, no? Diba, minsan ganito ka-weird yung mga spin, no? Fortunately, hindi ko pa naman to nakikita sa social media. Hindi pong sabihin, buti nga honest yung Senate President, inamin, di ba? Ano po bang gusto niyo? Honest, di ba? Ngayon kasi, Christian, at least sa House, merong mga kongresista na bumabanat sa Speaker. Sa Senate, wala ka pa nakikita na itong smoking gun ginagamit sa Senate President. At least for now, wala pa. Baka in the next few weeks meron. No? Mukhang may ilang senator na nagbi-build up papunta ron. Feeling ko si Tito Sen nagpipigil lang, pero parang doon na papunta. Tingin mo ba si Senator P nagpipigil? Hindi. Feeling ko naghahanda. Pero may build up di ba? Mukhang doon na papunta. Baka inuunahan lang natin.